unahin natin dun sa social services. And of course, we congratulate Secretary Rex Gatchalian dahil hindi lang siya mabilis sumagot sa mga tawag, mabilis din makarating kapag may kalamidad, at mabilis umaksyon sa tawag ng pangangailangan ng ating sambayanang Pilipino. Kaya napakalaki ng naitulong ng ating Department of Social Welfare and Development. Sa larangan naman ng agrikultura, narinig natin mismo sa ating Pangulo na andun yung kanilang mga hinaing, lalo't-lalo na ang pinakamalaking challenge sa atin ay logistics. Andun yung toll-free, no, sa mga DA-accredited, direct and indirect, directly affected na accredited na mga logistical support. Kaya yung pagdala ng mga produkto ng ating farmers papunta sa mga big cities, especially Metro Manila kung saan nandiyan ang market, may ibsan ang presyo. Dahil kapag tumataas ang mga logistical cost, nagiging pass-on or nagiging mahal ang produkto. Kaakibat din dyan at ikinakatuwa natin yung kanyang mga announcements on tax relief. Kaya napaka-importante ng role ng ating chairman on Committee on Ways and Means dahil yung in-announce niya na tax relief dun sa income na 350,000 annually ba? Pasensya yung aking mga sulat na yan. At andun din yung amnesty sa mga VAT, estate tax. Ito kasi yung mga bagay-bagay na parang it remains as a ghost na hindi natatanggal sa problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Bilang doktor, ako na may talagang pumapalakpak ng todo nung narinig ko ang kanyang announcement na in-expand yung VAT-exempt medications. Sa pagkakarinig ko, more than 2,000 medicines would be added to the listing. Ito yung matatanggalan ng VAT. So imagine, 2,000 gamot na mawawala ng 12%, so that will actually contribute to the reduction of out-of-pocket expenditures. I also congratulate, of course, Dr. Edwin Mercado at na-recognize nga ng Pangulo ang efforts ng PhilHealth. As the President stated, 4.5 million Filipinos ang naka-avail na ng yakap. Marami pa ang patutunguhan nito at hindi lang yan, ito ay na-coincide na rin sa gamot. So ipinananawagan ng ating Pangulo na talagang i-maximize ang yakap, hindi lamang dun sa paglista ng pasyente, kundi ang napaka-importante yung pagbigay ng serbisyo. The Gamot Program, which is equivalent to 20,000 pesos worth of medicines per member per year, yan ang magbibigay daan sa pagbawas ng gastusin dun sa mga maintenance medications ng ating mga kababayan. And we were very happy to hear during the SONA of the President na magkakaroon ng dagdag na 74 medicines under the Gamot Program. Marami pa, no? Kaakibat dito yung electronic application sa ating government hospitals on the Medical Assistance Program. Ando dun din yung napakagandang sinabi, no, ni Pangulo, yung Sariling Kuryente Act, kung saan hindi na tayo mahihirapan kasi andun naman yung ibang may kakayahan magkabit ng renewable energy facilities, pero sa dami ng mga papel at sa birokrasya, tila nahihirapan. Andun din yung napakagandang balita kasi ang isang problema ng ating mga baha ngayon ay ang basura. At dahil tali yung kamay ng ating mga kababayan dahil sa mga batas na hindi na-update, yung kanyang kumpas sa Kongreso na tutugunan naman ni Speaker Bogie D at ni Majority Leader Sandro Marcos, malamang kapag na-amend yung batas na ito, magkakaroon na tayo ng less basura kasi sa ngayon nga, namana natin na mas mahal pa ang magtapon ng basura kesa sa bumili ng pagkain. So yan ay matutudlukan at matutugunan para magkaroon tayo ng modern way of disposing garbage, at the same time even converting kung kakayanin dun sa enerhiya. So marami pang iba, but of course, we will be open to answering your questions later, pero isa po ang ating nakita. Ang SONA ng Pangulo ay tumumbok sa problema ng taong bayan, kung saan ang napamana nating economic problems, not only in the Philippines but globally, dahil pagkatapos ng pandemya, expected yan. Dagdag pa yan yung giyera sa mga ibang bansa, dagdag pa dyan yung epekto ng climate change. Ngayon nga, napakalakas ng ulan. It's a perfect storm not only for our country but the whole world, but the message of the SONA of the President gave us one concrete information.
Nandyan ang gobyerno para maramdaman, maibsan ang problema ng lahat ng pangangailangan. Hindi man ito perpekto, but the government will there to cushion the impact of the economic crisis. Again, it's not unique to the Philippines. It's actually worldwide. Kaya napaka-importante na matugunan ng gobyerno ang mga pangangailangan para hindi maramdaman ng taong bayan ang malaking dagok. Maraming salamat. Maiksing dagdag na lang. Maraming salamat. Nasabi na naman halos ni Deputy Speaker Janet Garin. Pero sa usapin po sa marami pong pinag-usapan doon, pero malaking bahagi nung pinag-usapan ng ating Pangulo ay ang usapin ng tax reform. Sa maiksing salita, yung ina-address talaga dito ay yung middle class na salaried workers natin na ang tax exemption today is 250,000 and below, pero yan ay 2018 pa. So, sinasabi ng ating Pangulo na itataas natin ito to 350,000 na tax exempt para sa lahat po ng may sweldo. So, para sa simple lang, sa mga nakikinig, kapag ang iyong gross salary at ibinawas mo ang statutory deductions, meaning kung ikaw ay nasa private, ang SSS, ang Pag-ibig at PhilHealth, kung ang iyong sahod ay hindi aabot ng 350,000 sa bawat taon, ay wala ka nang babayarang buwis kahit piso. So today, 250,000 yon. So malaking pagtalon talaga at inaasahan namin napakaraming taong makikinabang dito na sa totoo lang bawat araw, bawat sweldo ay nakikita nila yung reduction o deduction sa payslip ng kanilang buwis na ibinabayad. So nagdidesisyon ng Pangulo dito na effectively parang binibigyan ang ordinaryong mga manggagawa at pati ang middle class employees ng isang wage increase. Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers. Kasi kadalasan, yun ang mangyayari. So alam ng Pangulo na ang pinagdadaanan din ng mga employers ngayon ay napakahirap considering itong ating oil crisis sa nakaraang 8 buwan. So imbis na ipataw ito or impose sa ating mga employers, sinasabi ng Pangulo, magsakripisyo tayo, humanap tayo ng ibang paraan para makakolekta tayo ng buwis, maging mas efficient tayo, pero wag natin ipataw sa mga ordinaryong manggagawa at sa ating middle class employees. So effectively, ang ating mga manggagawa will take home a much higher take-home pay. Kung noon po ay ine-estimate po namin, sa totoo lang, akala namin is hanggang 330,000 lang ang pinakamalaking increase sa exempted sa income tax sa pagbabayad ng income tax. Dahil kapag sinubject mo to, ikinumpute mo ang inflation ng 250,000 noong 2018 at kinumpara mo yan today, yan ay roughly around 328,000 lamang. Pero nagdidesisyon ng Pangulo na ipeg na natin sa 350,000 dahil maraming sa ating mga kababayan ay talagang nangangailangan ng tulong at ito yung isang pamamaraan is by making sure na ang bawat manggagawa mas lalaki ang iuuwi ng net take-home pay at the same time mas lalago ang negosyo at sa huli ay nagkakaroon tayo ng isang mas matibay, maunlad na ekonomiya para sa ating bayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Alright, bago po natin tanggapin ang inyong mga katanungan, just a friendly reminder, let's keep our questions brief and to the point para po marami tayong matakal kasi attend pa sila ng session mamaya. Unahin po natin si Vivian. Good afternoon, Kong Miro. Meron na po bang timeline yung committee po ninyo? Kailan po nakikita na may approve sa committee level itong mga panukalang tax relief measures and then sa plenary? So tatlong bagay yung tax reform na mangyayari. So yung una, yung tax reform pagdating sa salaried worker o yung compensation taxes, na ito na nga yung tinataas to 350,000 yung fully exempted from paying. Effectivity nito is January 1. Tiyak ako, it cannot be earlier because masyadong mahirap para i-unwind. Today, ang computation ng BAR, pati ang ating budget, ay dependent doon sa tax collection as computed on an annual basis. Ibig sabihin, lahat ng ating budgetary expense today ay dependent sa collection na expected natin up to the end of the year. So kung ba yan ay babawasan natin dahil nagbawas tayo ng taxes
source ng ating taxes, ay makakaapekto ito. At para mas simple para sa ating mga manggagawa. At ganun naman ang ginagawa in the past is we make it effective January 1. So, kinakailangan namin, yan effectively ang deadline, kumbaga. It cannot be later than that. So, dahil ito ay isang tax measure, nagsisimula lahat ang pagtitake up ng tax measure sa House of Representatives or sa lower house. Kasi hindi pwedeng i-take up ng Senate hanggat di tayo tapos on third reading. Pwede sila mag-round ng briefings pero they cannot take it up on plenary dahil malinaw sa ligang batas na lahat dapat nag-emanate from the House of Representatives. Ang tansya ho namin dito, base sa informal discussions with si Speaker Bogie D at saka kay Majority Leader Sandro, is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito. Pero yung isang aspeto na tingin namin kayang mas madaliin ay yung overall amnesty ng unpaid taxes. So yan, naniniwala tayo na hindi ito kailangan mag-antay ng January 1, is we'd like to pass it in the soonest time possible. Hopefully bago kami mag-break ngayong October ay magawa na natin ito dahil inaantay na ito ang estate tax amnesty, VAT, pati iba't iba pang taxes na hindi nababayaran para sila ay manumbalik sa ekonomiya at magbayad uli so that everybody gets a clean slate. So, effectively, that's our timeline. Yung 350,000 na threshold by August, third reading, tapos na po sa Kamara. And ito pong mga amnesty tax, yung sa reduction ng VAT ay October, third reading ng House, tapos na. Yan ang ating timeline, yes. Okay. And then, sir, yung nabanggit ninyo yung revenue loss from these tax relief measures, saan po planong kuhanin? So sa tansya ng Department of Finance is around 50 billion ang mawawala doon sa pagtaas ng exemption to 350. At may pangalawang aspeto po dyan, yung pagtaas naman ng 13th month pay exemption. Kasi dalawa ang pag-compute ng taxable income mo kung ikaw ay salaried worker. Tinitingnan muna yung gross income mo. Kapag doon, ito total, ibabawas doon yung statutory deduction. Tapos idinagdagdag dyan yung iyong other incomes for the year. At kadalasan yan ay yung 13th month. Pwedeng 13th month, 14th month, 15th month, service incentive, kung ano, anniversary bonus. Iba-ibang tawag dyan. But any compensation that you receive outside of your regular paycheck, ang tawag dyan ay nakalump together yan as 13th month pay. Today po, yan ay exempted from paying taxes kung hindi kayo lalagpas ng 90,000. Pero ito po, i-adjust din po ito. From 90, gagawing 120,000 po ito. Kung total bonuses, wala po kayong babayarang buwis dyan. So kung ano man pong sosobra dyan, ina-add together yan at hinahanap kung nasaan bracket kayo. If all of that, hindi ka pa rin kayo lalagpas ng 350, you are going to be exempt entirely. So, sa usaping ito ay close to 50 billion ang mawawala. So, ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Maganda na nandito si Deputy Speaker Janet na dating Secretary of Health, isa sa pinakamagaling nating advocates ng taxation na health related. Ang una ay pagdating sa vape. Vape is one of the biggest problems facing our country today in terms of the deleterious effect o yung pinsalang dinadala nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kabataan. So this is a scourge, no? Isa itong pandemya na kinakailangan ma-address at ang ugat dito ay napakababa ng tax rate dito. It is currently at 6 pesos per ml na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Kaya ang access sa kanya ay napakalaganap at napakadali. Napakamura niya. So dito tayo unang kukuha ng pangpuno para doon sa pag-increase ng tax exemption. Pangalawa ay manggagaling din sa tobacco-related taxes na kailangan natin i-index o kailangan natin repasuhin at baguhin. Particular dito yung heated tobacco. So, ang heated tobacco, ito yung smoke-free o hindi ito traditional smoking.
kailangan din po natin i-adjust ito. Noon ang mga devices ay wala pong buwis, walang binabayaran. Pero sa ibang bansa, nagbabayad din po. So, isa po ito sa ating lalagyan o papatawan or nagkakaroon ng adjustment. Pangalawa ay yung sugar-sweetened beverages. Ito yung mga isa sa pinaka large causes o biggest cause ng diabetes sa ating mga kababayan. So, i-address din natin ito. Meron na tayong meron na tayong batas, pero kailangan din natin ito i-adjust at i-cover natin ang iba pang mga aspeto, ibang mga produkto na nakita natin na nagkukos din ng pagtaas ng incidence ng diabetes, pero hindi siya covered ng batas. So sa dalawang ito lamang po ay makakover na natin entirely yung revenue loss from the liberalization o yung pagpapalaya ng ating mga manggagawa pagdating sa pagbabayad ng buwis. So, magkano po itataas nung sa vape at saka nung sa yung iba pa po Hindi ko muna sasabihin yung rate, no? Pero ito ay naglalaro right now to between 20 to 30 pesos per milliliter. Yung for every ml, dalawang klase po 'yan eh. Meron yung nicotine salt, ito po yung nasa 60 pesos. At ito po yung free base, ito po yung 6 pesos today. Masyado siyang mababa, kailangan po natin itaas yan. So yan po isang aspeto, and then yung sa sugar sweetened naman po ay kailangan po natin i-cover ang iba pang commodities na dati ay hindi naka-cover, and then kailangan natin i-adjust kasi masyadong mababa yung taripa, yung rate. Meron din tayo on plastics. So itong plastics ay umaarangkada na rin po ito. So ito ang isa sa mga pangunahing cause ng baha. Itong mga sachets, lahat. Dati ang panukala ay ang mga sandubag lamang na nasa palengke ang ating bubuwisan. Pero nakita po natin na hindi lang ito ang nagiging cause ng baha. Sa Marikina, pag nakikita namin sa amin, kahit anong paglilinis po namin sa aming kapaligiran, pero dahil kami po ay burol, kami po ay isang valley, sa amin bumababa lahat ng tubig galing sa upstream, nakikita namin yung basura na nagbabara sa amin ay mga sachets talaga. Shampoo, 3-in-1, lahat po ito. Kailangan po din po natin ito mapatawan ng karampatang buwis. Thank you po. Idagdag ko lang ng konti. Doon kasi sa sigarilyo, sa vape, no? Yung nicotine-based at yung free salt. Ang laki ng gap. At ang nangyayari, yung nicotine-based actually, nadideclare na, kumbaga, instead na magbayad ng 60, hinahanapan nila ng paraan para magbayad ng 6. So the law was crafted in such a way na may pagtataguan para hindi madeklara o hindi magbayad ng tamang buwis. And dito nga kukunin ang idadagdag doon sa kalusugan at sa social services because lahat naman hindi lahat, pero karamihan ng insult sa kalusugan and the accompanying complications are all coming from that. All right, thank you, Vivian. We now hear from Kenneth. Ganda nga po. Sir, pa-clarify lang, bukod sa pagtataas nga, sa ceiling ng non-taxable income, ano pa yung ibang adjustments dito sa income tax tweaks? So, ang magiging adjustments dyan is, the most significant is yung talagang pagtaas ng bottom na salary na tax exempt to 350. Pangalawa is yung pag-adjust ng 13th month pay na ngayon ay 90,000 lang ang tax exempt, gagawin niyang 120,000 na. So, you're looking at a 25% increase in terms of benefit. Pangatlo ay nasabi na rin ng Pangulo ay yung pagtanggal ng minimum corporate income tax ng ating mga maliit na negosyante para mas standardized na, para mas hindi sila hirap because of MCIP, maraming mga negosyante mas nahihirapan pa para mas napaparusahan pa yung mga maliit na kumpanya. So ito yung mga pamamaraan ng Pangulo na gusto niya ang tax system ay nagbebenepisyo para i-encourage ang mga maliit na negosyante. At yung pangatlo dyan na tax reform is yung tax amnesty na malawakan. Sinubukan na ito dati pero medyo bitin siya, hindi talaga kina-cover lahat.
Simple lang naman ang layunin ng tax amnesty. So pag pinag-usapan ang maraming mga taxes na hindi nila nabayaran, kahit gusto nila mabayaran ito, hindi ito nabibigyan ng karampatang aksyon dahil hindi rin armado ang BIR kung paano ito itatrato. So kadalasan, ayaw na lang nila mag-report, ayaw na lang nila magbayad kahit gusto nila dahil napakalaki ng penalties ang babayaran. So what the President is offering is a clean slate for many of these businessmen and individuals na hindi nakapagbayad ng buwis tulad ng estate tax na matagal nang nakatenga ang mga properties na ininherit ng mga pamilya, hindi nila maibenta, hindi nila magawa ng productive use ito. So sinasabi ng Pangulo ay, ang gagawin po natin, aalisin natin yan at bibigyan ng amnesty para may isang standard rate na lang na babayaran ang ating mga kababayan so that they can come back into the system because anyway, wala tayong nakokolekta dyan, unproductive pa yung lupa o yung commodity, at least ngayon ay productive na, may kinita pa ang gobyerno. Sir, how could the changes dito nga sa income tax rate realistically stimulate a slowing economy? I think it's very very significant. You look at the GDP growth rate of the Philippines compared to the ASEAN for the first time. We are in the bottom half. We've always been in the top 3 or top 4 in the last maybe 16 years, no? But owing to the oil crisis, we've really been battered by it. So ito yung isang paraan para mas ma-engender natin ang ating ekonomiya. Simple lang naman eh. Yung tao, either yung pera na yon ay ibabayad mong buwis sa gobyerno, pagdating sa gobyerno, gagastusin ito ng gobyerno either in the form of infrastructure or in the form of health sector benefits or ayuda, o nagdesisyon ng presidente, wag na lang natin kolektahin, ibigay na natin sa kanila yan para ang taong bayan na magdidesisyon kung paano nila gagastusin ito. So, obviously, it will create growth in the economy because the expenditure is instant. So, imbis sa kinokolekta ng gobyerno at nagtatagal yan, dumadaan pa sa proseso, ito, hawak mismo ng pamilya, sila nagdidesisyon kung paano nila ito gagasusin straight and direct to the economy at sila mismo nakikinabang. So, malaking bagay ito. So, at least for the increase in the exemption. Then, pangalawa is yung pagkakaroon ng mas rationalized na pagbubuwis para sa mga maliliit na negosyante na itinutulak ng Pangulo is mas maraming mga negosyante ang papasok because ang gusto niya is he wants small business to have an easier time operating within the economy. Alam naman natin, more than 90% of businesses in the Philippines are MSMEs. So, pinapadali niya lang ito para mas madali ang framework at saka yung environment kung saan sila mag-ooperate para mas marami pa ang ma-encourage na magnegosyo. Dagdag ko lang ng konti. Pag sinabi kasing 350,000, no, yung cut-off ng annual income na tax-exempt, that would translate to around 29,167 pesos. So imagine ilang mga empleyado nun ang masasakupan. Ito namang ating mga maliliit na negosyante and even the investors, kaakibat kasi ng kanilang kagustuhang magnegosyo, tinitingnan nila yung labor cost. Siyempre, kapag ang sweldo ay may dagdag na buwis, that would mean mas malaking sweldo pero hindi naman direktang napupunta sa sinisweldohan o empleyado, at the same time, higher cost sa negosyante. So that will actually open the interest of many MSMEs, not only MSMEs, even our investors and even foreign investors, mabubuksan ang interest niyan na magnegosyo sa Pilipinas. Doon naman sa amnesty on the estate taxes at iba pa. Remember, ang daming available na lupa sa Pilipinas. Yung mga napamana at marami na yung heirs at hindi naman ma-develop kasi nga nagtuturuan saan kukuha ng pambayad or sino ang magbabayad. With that amnesty, matutuldukan yung turuan sa pamilya kung sino magbabayad, either maibebenta nila yon at magkakaroon ng negosyo or paghati-hatian nila yon at mapagtatayuan ng kanya-kanyang negosyo. Again, those will all redound to an improved economy on the Philippines. No? Kasi maliliit lang yan, pero kung isuma total mo yan, napakalaki ng contribution yan sa ating bansa.
Right, thank you. Janeska? May isa pa follow. Yeah. Sir, bakit hindi na lang po VAT yung bawasan natin? Di ba parang may calls din to reduce VAT. Why was that not included dito sa tax tweaks? Also, to offset yung revenue losses from reducing income taxes, kasama po ba rito yung global minimum tax? Kasama yung global minimum tax, hindi ko siya masyadong gusto pag-usapan kasi napakahaba at, well, yung global minimum tax is really our way para itong marami sa ating mga multinational companies o mga kumpanya na meron 500 million up na revenue na nakukuha, ay gusto natin na imbis na magbayad sila sa ibang bansa, magbayad sila dito sa atin dahil dito naman nila kinikita yung kanilang profit from the operations in the Philippines. So that's really the general thrust, is that instead of paying in their national jurisdictions where they're actually allowed, ang gusto sana natin is dito sila magbayad, lalo na kung dito nanggagaling yung pinagkakakitaan nilang activities. So sa VAT, patuloy na pinag-aaralan yan ng Department of Finance, pero huwag natin kakalimutan, ang VAT is the biggest source of tax revenue. So kapag yan ay, right now, effectively, ang ating VAT rate is, although it's at 12%, in reality, it's less than 9%. Dahil sa dami ng exemptions natin dyan. Lahat ng raw food or unprocessed commodities, walang VAT yan. Punta ka sa palengke, punta ka sa grocery, basic commodities sa kinakailangan mo, walang VAT yan. So, pinag-aaralan. In fact, sinabi ng Pangulo na kung po pwede pag-aralan ng VAT pagdating sa systems laws na kailangan matanggal na rin yan. Pero tingin ko yung next step dyan is tingnan natin anong areas na pwedeng, without reducing VAT necessarily, saan tayo pwedeng makareduce ng epekto nito sa ating mga kababayan. Ang isa dyan is high time na rin talaga pag-aralan at itutulak din natin na ang VAT sa kuryente ay hindi siya ipataw sa every stage ng the electricity process. Right now kasi, alam niyo naman natin lahat, ang kuryente may tatlong hakbang. Generation, doon sa power plant, yung pag lumalabas siya, transmission through Transco, and then sa dulo ay distribution through Meralco. Kung Metro Manila tayo, no, ha? Sa bawat step po na yan, na isang transaction, nag-i-impose tayo ng 12%, so sa bawat transaction dyan. So pagdating sa dulo, sa consumer, binabayaran niya lahat yon. So ang gusto natin is, the rational way to really impose VAT is, i-impose lang natin siya dun sa generation side kapag pinoproduce yung kuryente. Pero kapag yan ay lumatay na at dumating doon sa consumer, iisa't iisang produkto lang naman eh. So bakit 3 beses natin pinapatawan ng VAT? Ito isang bagay na dapat nating tingnan at naniniwala ako sa mga informal discussions namin na gustong-gusto rin ito itulak ng ating speaker dahil magkakaroon ng significant effect kapag one time lang ang VAT natin i-impose in the entire electricity process, in particular, doon lang sa generation side para makabawas talaga. Dagdag ko lang ng konti. Napakahirap kasi yung iba, no, may advokasya na, tanggalin yung VAT, napakadaling sabihin. Pero alam naman nila yung katotohanan nun is, yun naman ay sinasandalan ng bansa natin para sa maraming services, including social services. Ang pagtanggal ng VAT should not be addressed as parang lump sum, no, na inimplement mo na buo lang. No, parang gusto mo lang, sige, magpapatanggal ako ng VAT. It is a political statement na pwedeng papogi, pero in reality, it's not doable. Pero tingnan natin ang totoong nangyari. Nasabi ni Congressman Miro, yung ating chairman ng Committee on Waste, na sinasang-ayunan nga ni Speaker Bogie D at ni Majority Leader Sandro Marcos, na yung VAT sa kuryente, tinitingnan para dun lang sa generation or ang pag-produce. Ibig sabihin, magbabawas ka sa aspeto ng kuryente. Sa usapin naman ng gamot, na-announce na ng Pangulo na meron ng additional 2,000 na gamot na tatanggalan rin ng VAT. In other words, ginagawa ito. Pero hindi lang na parang shotgun principle kasi hindi yon doable at napaka-imposible nun. Para kang pinagtatrabaho pero hindi ka sinisweldohan. Ganun ang mangyayari. So it's not a shotgun solution if we talk about VAT, pero dun ka magbabawas sa talagang may impact at pangangailangan ng bawat Pilipino. Kuryente, gamot, ibang pagkain, mga produkto sa agrikultura, yung pamasahe ng pangkaraniwang tao,
Pero yung dun naman sa ibang items na talaga namang dapat lagyan mo ng VAT para dun ka makabawi, ibabalik mo rin naman yan kasi sa tao sa daan ng edukasyon, infrastruktura, social services at iba pa. Alright, Lenesca. Clarification lang, sir. Yung revenue loss kasi dito sa mga tax reform, I understand it stands at 40 to 50 billion. So, you are saying na mako-cover yung 40 to 50 billion nung sa vape, sa sweetened beverages, and sa plastics? Would that be correct? Tama po. Among others, yes. So, linawin ko lang, Lenesca, is ang malinaw dito is we will take up one entire package. Hindi natin iti-take up lang yung compensation exemption, meaning yung 350. Lahat yan, iisang bill ang ating iti-take up. Kasama dyan yung iba't ibang reforms, katulad ng mga sinasabi natin, na katulad ng VAT, na sa kuryente, etc. lahat, sa iisa lamang na package. Hindi siya magiging panaka-naka. So, lahat, like in anything that we do, gusto natin always revenue neutral. Ibig sabihin, kapag nagbibigay tayo ng benepisyo ng isang pagpapaluwag sa ating mga ordinaryong mga manggagawa, ay kailangan natin siyang bawiin elsewhere. Kasi pag hindi natin siya nahanapan ng pampuno, in the end, kapag bumaba ang revenue ng gobyerno, wala tayong pantustos para sa ating mga ospital, para sa ating mga health centers, magsasuffer ang serbisyo. Pag nagsuffer ang serbisyo, sabi ko nga, maswerte ang manggagawa, tumaas ang kanya na take-home pay, pero kung magkasakit siya, wala siyang matatakbuhan. Bali wala yung kakarampot na natanggap niya kung napabayaan natin yung mga serbisyo ng gobyerno. So, kailangan natin i-balance yun. So, ang pamamaraan natin dito ay gamitin natin two birds with one stone actually. Yung panggagalingan natin ng dagdag na revenue are all health-related. Ibig sabihin, gusto natin i-adjust o magkaroon ng tax ang mga behavior na ayaw natin. Paninigarilyo, pag-vape, pag-inom ng mga soft drinks at saka iba't ibang mga inumin na nakakapinsala sa kabataan lalo na at nakakapinsala sa environment ang mga plastics. So, talagang yun ang kailangan natin gawin. Okay, thank you, Lenesca. Lance, it's your turn. Hello po, good afternoon, Lance po. Kay Kong Miro po muna, kasi yung question ko lang po, simple lang. Would you say that this would compensate the calls for legislated wage increase? Kasi you've mentioned po kanina, in effect, itong higher income tax exemption ay parang wage increase na rin dahil higher yung take-home pay. Yung hinahanap po ng ilan sa mga kababayan natin kahapon na yung update sana dun sa legislated wage increase. So ano pong take nyo dun? Bahagi siya, effectively, kasi magiging wage increase siya because sabi nga natin, hindi mo pinipinsala ang employer o ang negosyante, pero mas lalaki ang kanyang net take-home pay simply by reducing the taxes. And in fact, in this case, practically eliminating, gawin mo zero, yung tax para doon sa mga ordinaryo mga manggagawa. Merong isang aspeto dyan, ang tina-target talaga dito are yung ordinary workers at saka middle income employees na madalas napapabayaan. Ito yung sektor na hindi nakakatanggap ng ayuda. Ito yung sektor na parating napapabayaan pero tinatamaan tuwing may economic crisis. Pero parati silang hindi nakakasama. So ito yung pamamaraan ng gobyerno, ng ating Pangulo, para magkaroon sila ng direct benefit, mismo sila ang hahawak doon sa benepisyong yon. And sir, would you say na this is revenue neutral compared to having a legislated wage increase? Well, it's not going to be revenue neutral on its own kung ito lang kasi halos 50 billion nga ang mawawala. So magiging revenue neutral lang siya kapag i-take up natin siya with other compensating taxes or adjustments na reasonable at napapanahon. So sinasabay natin yon, no? So at pangalawa is ginagawa natin ito not at the expense of the private sector o ang kanilang mga employers o mga negosyante. Natingin ko yun ang pinakamabigat. Ayaw natin na nakikinabang ang mga manggagawa, pero napipinsala naman ang mga negosyante. Dahil kung walang negosyante, wala rin magiging manggagawa. So we want them to benefit
At ang nagsasakripisyo dito effectively is ang gobyerno. Thank you, sir. One lang po kay DS Garin. I would just like to shift to another topic because kahapon po may panayam po si VP Sara sa The Hague, Netherlands about the SONA of the President. Yung una niya pong sinabi, hindi raw po siya nanood ng SONA at wala siyang balak basahin yung summary dahil aksaya lang daw ito sa oras ng mga Pilipino. Number 2, duda daw po siya doon sa sinasabi ng Pangulo na makukulong si dating House Speaker Martin Romualdez. How do you respond to these claims po or statements of the Vice President after the SONA? Karapatan niya yon at nirerespeto natin yon. Subalit kapag ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi, sa sasabihin ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa, ay dapat mong pakinggan. Why? Because you need to get involved. Why? Because you are part of government. Aksaya ba siya ng panahon? Hindi. Kasi pinapakinggan mo at titingnan mo saan ka ba pwede dito makatulong. Ikaw man ay opisyal o ikaw man ay pribadong sektor. Dahil lahat yan, regardless of who we believe or what our political affiliation is, ang importante doon, isa ang iniisip natin, ang Pilipinas. Now, on the issue of former Speaker Martin Romualdez, no, with due courtesy, napakahirap kasi na mananaig. No? Kunyari, galit ka sa isang tao, o dapat makulong yan dahil galit ka, babalik kasi yan doon sa ebidensya. Let us leave it to the courts. Hindi ko nabasa kung ano yung reklamo, hindi ko rin alam kung ano yung mga nakasaad doon. Pero ang isandal natin sa mga nauukulang ahensya. Let us leave it to the courts to decide based on evidences at habang at the same time kami naman sa lehislatiba ay ginagampanan yung aming tungkulin. Thank you po. Alright, Jonathan, your turn. Kong Kimbo, kaya po ba by August yung sinasabi ninyong matatapos ninyong yung tax reform bill para dito? Naniniwala ako na kaya kasi tinitingnan na namin next week magkakaroon habang kahit wala pa yung bill ay magsisimula na kami ng briefing on Tuesday. So kahit magkaroon kami ng 2 hearings every week ay para mapakinggan natin yung affected sectors kasi sa usapin naman ng on the salary worker side, wala namang ko-kontra doon kasi makikita naman natin. Pangalawa, ang DOF mismo supportive dito. Dati kasi hindi supportive ang DOF, kaya hindi ito, hirap tayo maipasa. So, ang susunod na mga 3 linggo na lang ay para pakinggan natin yung mga affected sectors or industries pagdating doon sa compensating taxes. Meaning yung mga nagpo-produce ng vape, nagpo-produce ng mga sugar-sweetened beverages, yung mga nagpo-produce ng plastics, yan po yung ating mga pakikinggan. So, naniniwala tayo na kakayanin natin within the month of August. August lusot na sa Kamara or sa committee level lang? Ako sana lusot na sa Kamara. Kasi kung ang Kalinga Bill na mas komplikado, na 13 kaming chairman doon, na ilusot namin yun in just 5 weeks. Nagkataon lang, naka-break, kaya hindi kaagad ito na-approve ng plenaryo, pero kahit araw-arawin natin sa plenaryo, naniniwala ako na supportive dito ang ating mga kasama sa Kongreso. Because alam ng ating lahat, ramdam namin yung pinagdadaanan ng ordinaryong mga manggagawa. Ito ay isang napakalaking tulong sa kanilang pinagdadaanan. Ang target yung effectivity January 1. Ibig sabihin, lahat ng susweldo ng January 15, 2027 na 29,000 kada buwan pababa, wala na silang makikitang income tax. Para lahat doon sa kumikita ng at least 350,000 as gross income, less yung kanilang statutory deduction. Pag hindi kayo lumalagpas doon, in fact, pwedeng 380,000 yan eh. Pero kapag ibinawas mo yung statutory deduction sa halimbawa ng GSIS, SSS, exempted na kayo, effectively, yes. 3 po yung binanggit yung dadagdagan ng buwis, vape, sweetened beverages, and single-use plastic. Ang automobile tax, kasama rin ba sa kinukonsidera po ninyong dagdagan? Kasama po yun. Ang isa po dyan, kung if my memory serves me right, is yung mga pick-up trucks. Na dati po ay in-exempt po yan nung train. Lahat po may excise tax ang lahat ng sasakyan, pero ang pick-up truck ay hindi nasali. So isa ito sa mga papatawan. Kung di po ako nagkakamali, no ha? Pero ang malinaw dito, yung electric vehicles ay
patuloy itong susuportahan natin kasi ito ang tulak ng ating pamahalaan at ng Kongreso para hindi tayo maging reliant pagdating sa ating transport sector. Basta dun sa automobile may adjustments. I'll just get back to you on what specifically that is. Pero isa ito sa kikilusan. Thank you, sir. Kay Kong Janet, kamusta ang moral ngayon ng mga kongresista? Lalo, kamusta po yung moral ngayon ng mga kongresista after sabihin kahapon ng presidente na si dating speaker sasampahan ng patong-patong na kaso? Tapos, meron pa isang kongresista na sinampahan na rin ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ano po yung naririnig ninyo na pag-uusapan ng mga kongresista po ngayon? Again, lahat yan nasa hukuman, no? Or I'm not sure if it's before the ombudsman at alam ko dun sa ating isang kasamahan ay nasa Sandigan na nga. Now, be that as it may, siyempre may kanya-kanyang rason yan. Narinig naman natin yung statement no, ng ating former speaker. Sinabi niyang haharapin niya ito ng buong tapang at iprove niya. I believe these are the best venues where our former speaker and some of our colleagues can best defend themselves. Napaka-importante nung maipakita nila sa korte kung meron man or wala mang kasalanan. So, sa mga kasamahan, syempre natural lang yon. Pag may kasamahan ka, human as we are, andun yung konting kirot sa ating puso. Ngunit nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand, and that is delivering for our people. Okay, thank you. We have two more. Let's keep it short kasi pupunta pa sila atin pa sila ng session. Ann, your turn. Sir, good afternoon, ma'am. Ann po ng Bombo Radio. Tanong ko lang po, doon sa panukala po ni Pangulong Marcos na tax-free po yung 250 to 350,000, sa tingin niyo po ba sapat ito para maramdaman ng mga middle class ang ginhawa? Ito ba yung sa annual income tax? Po, ma'am. Malaking bagay, no? Kasi, syempre, marami sa ating mga kababayan, yung middle income, ilan sa kanilang bahay ang sumisweldo ng below 30,000, no? Hindi ito minimum wage earners. So, talagang mararamdaman mo yun. Kasi yung income tax na yun, na napupunta sa buwis, technically, parang hindi mo na i-remit sa gobyerno at ibabalik ng gobyerno sa'yo through services. Technically, hindi ka magbabayad ng buwis, gagamitin mo yan sa iyong pangangailangan, ibibili mo ng pagkain, ibabayad mo sa tubig at ano pang pangangailangan. Malaking ginhawa yon. Idagdag ko lang pala, if you look at the program of the statement of the President, sinama niya dyan yung logistical cost, yung mga toll. Sino-sino ba yung i-exempt? Sino-sino ba yung hindi na magbabayad? And all of these are related to food, agrikultura. So again, bababa yan na kapag merong gulo sa ibang bansa, yung expected na pag-angat ng presyo, makukusyon. Na-mention din, di ba, yung kakatanong ko lang kay Chairman Miro, yung mga EV, yung electric vehicles. Marami pa kasi ang hindi nakakaalam. The President is pushing for that, and those are also tax-exempt. In fact, marami rin yung mga related sa renewable energy, hindi rin yan pinapatawa ng buwis. At kapag merong ganyan sa isang establishment, bababa ang cost ng kuryente, even among public markets. So, dalawang bagay yung buwis, no, na binibigyan ng tax relief ng Pangulo. Na first is on the salaried workers, so yung compensation workers, na kumikita ng sahod. Ito yung kumikita ng sahod ng 1530 na members ng SSS lahat. So, marami dito na today nagbabayad ng buwis ay hindi na magbabayad ng buwis. We don't have the exact number of how many employees are we talking about, pero sa initial tansya namin dyan, abot ng halos 900,000 yan na pamilya na makikinabang kaagad dahil dati may buwis, ngayon effectively wala na. Pangalawa, ay yung mga dating nung 2018 dahil 250 ang sweldo or below, pero dahil tumaas ang sahod nila, lalo yung nasa gobyerno. Kung dati, halimbawa, ang isang salary grade 11 na teacher sa DepEd ay hindi nagbabayad dati ng buwis, pero dahil sa legislated or regular increase ng
sahod nila sa gobyerno, sila ay pumasok na doon sa may nagbabayad ng buwis dahil umakyat na yung kanilang sweldo. Yet, the increase in salary is nominal. Ibig sabihin, yung kaya niyang bilhin noon, noong 2018, iba na ang presyo ngayon. So, binubuwisan mo ang isang tao na in reality, hindi naman in real value, tumaas yung sahod. So, ang sinasabi ng Pangulo dyan is, ibalik natin sa 2018. Kung ikaw noon ay itong klaseng guro, ikaw ay ganitong klaseng clerk, ikaw ay ganitong klaseng middle-level officer sa gobyerno, and wala kang tax na binabayaran ng 2018, sa tax adjustments natin na gagawin na ito, dahil sa pagtaas, nagbayad ka na ng buwis, ibabalik ka namin uli doon sa tax-exempt status. So, yun ang pinakamabigat na epekto. Doon naman sa MSMEs, yung pag-aalis ng minimum corporate income tax, mas napapalaya marami, sari-sari store, bakery, mga maliliit na negosyante, mas malaking binabayaran nila because of the minimum corporate income tax structure na unintended yung consequence. So, dati gusto silang palayain, mas maliit, pero effectively because of the tax system, nalulugi sila. So, ngayon, ang ginagawa is, papasok ka na lang doon sa ordinary corporate income tax. So, effectively, maraming hindi na magbabayad ng buwis because may exempt sila dahil wala silang practically kinikitang net income or kung ano man ang kinikita nila ay napakaliit such that magiging exempt sila from tax. So yun po yung mga gustong gawin ng Pangulo pagdating dun sa reduction ng income taxes. Bernard, your turn. Good afternoon. Kong Miro. So yung pagtaas ng income tax exemption, tapos pati yung pag-alis ng system loss charges, pwedeng sabihin na pamaskon ni Bongbong ni BBM sa mga Pilipino. Matuturing yun na maagang pamasko ng ating Pangulo sa ating mga ordinaryong mga manggagawa, pati sa middle class, dahil nakikita natin na sa ganito kaaga pa lang ay gumagawa na ng hakbang ang Pangulo para mas lumaki ang kanilang net take-home pay, pati ang mga maliit na negosyante, pati ang mga electric consumers. Kaya yung system loss na ihabol hanggang December. Tingin ko yan ay isang bagay na kasi yan ay Committee on Energy, hindi namin committee. Pero tingin ko naman siguro that's a matter best addressed kay Deputy Speaker Janet. Yes, ma'am. Well, it will entail an amendment to the IPIRA law until December. Kung gugustuhin, kaya naman. Pero of course, andun kasi yung pakikipag-usap rin sa Senado, no? Lalo na kapag merong mga bagay-bagay na kailangang pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. So kailangan maglabas yung Pangulo ng certification urgent. It can be considered kasi nga alam nating patuloy yung giyera sa mga ibang bansa, patuloy na aakyat, no, tataas yung ibang mga pangangailangan natin. So para makusyon yung impact sa ating ekonomiya, lalo na sa ating mga nasa laylayan, it can be considered as urgent, no? Tanggalin ang systems loss na binabayaran sa kuryente. Kasi tama nga naman, ba't magtitiis ang taong bayan dun sa mga either nakaw or nawawalang kuryente? Last question na lang. Ano yung masasabi? Wag blind item, ha? Ay. Okay. Sige. Ano yung masasabi niyo dun sa sinabi ng Pangulo na hindi pa sisiil sa manlulupig? Anong pinakamagandang dun sa China? Issue sa China. Well, para sa akin, malinaw naman yung tindig ng Pangulo na in fact, sa nakita ko kahapon, yun ang pinakamalakas ng palakpak dahil ang ating bayan ay uhaw para sa isang leader na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating mamamayan. Lalong-lalo na kung ang ating pinaglalaban ay something that is historically, legally ours. May pinanghahawakan tayo hindi lamang ang kasaysayan, kundi pati ang mga legal jurisdiction and judgments ng international tribunals na kung saan ibinibigay sa atin ang karapatan
sa mga isla at karagatan na nakapaikot ng Pilipinas. At siyempre, takam tayo sa isang leader na ipinaglalaban ito. At nakita naman natin kahapon kung paano ito sinabi ng Pangulo at kung paano sinuportahan ng ating mga kasama sa Kongreso dahil kahit anong mangyari, talagang magkaubusan na ang lahat, hindi natin ibibigay ang teritoryo na ipinaglaban ng ating mga ninuno. Alam niyo yung statement ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa ikalimang SONA. Doon mo nakita ang isang hindi palaaway, dignified, pero talagang matapang kapag Pilipinas ang pinag-uusapan. Ang sinasabi niya at paulit niyang tinutumbok ay wala tayong isusurrender sa bansang atin. Ni isang kusing ng ating lupa ay hindi dapat mapunta sa iba. Nanalo na tayo, dapat ipaglaban natin ang ating panalo. But of course, narinig rin natin nagpasalamat siya dun sa bilateral relations ng pagtutulungan with China, especially nung fuel crisis. Kaya ibig sabihin natin, ang away sa teritoryo ay mananitiling away sa teritoryo and we will never back out. Yan ang kanyang kumpas. However, sa usapin naman ng pagtutulungan sa ASEAN, na ipakita niya at nasabi niya yung this is an international bayanihan. Magtutulungan tayo sa maraming aspeto, pero hindi naman pwedeng maski konti o lalo na't pag malaking bahagi ng bahay natin ay kukunin nila. Alright, may isa pang pahabol na tanong from Marian. Sorry, pa-clarify lang po, paano po yung gagawin dun sa estate taxes? Yung panukala ng Pangulo? So yung ang panukala na inaantay natin ay pagdating sa ang tawag natin doon is amnesty or parang condonation, binubura lahat ng interest at saka penalties pagdating sa mga taxes na hindi nababayaran ng isang individual o isang korporasyon para sila ay makapanimula na uli na magbayad. Kasi right now, nagiging push and pull, nagiging dahilan pa ito para maharas ang marami sa ating mga negosyante. Pero in the end, wala rin nakokolekta o di kaya kung may nakokolekta, hindi natin nakikita sa libro ng gobyerno. So, sinasabi ng Pangulo is, let's start with the clean slate. Bigyan natin ng opportunity yung mga gustong magbago o yung gustong magbayad para makapagbayad. Pero magandang katanungan, Marian, dun sa estate tax kasi kakaibang estate tax, no? Ito yung napag-usapan na natin kanina, marami sa ating mga kababayan ay hindi ito nagkakaroon ng arrears sa estate tax dahil walang may gusto magbayad sa mga magkakapatid o sa mga magpipinsan na nagmana ng isang ari-arian. So, ang gusto natin dito is, ako ang personal position ko na matagal ko nang ipinaglalaban at ito ang opportune time kapag itong entire tax overhaul package na ipipresent ng executive, ay dito natin isisingit na sa totoo lang, practically, we need to abolish estate tax. Dahil ang estate tax, ang nangyayari ho dyan is nagiging balakid siya para ang mga ari-ariang minana ay lalo pang natatali dahil walang may gustong magbayad ng estate tax. Eh, ang pagbabayad ng estate tax, kailangan nagbabayad ka dyan, kung hindi ako nagkakamali, within 30 days from the time namatay or within 60 days, napakaiksi ng panahon. At habang hindi mo nababayaran, kumikita ng penalties yan, lalong tumataas at tumataas. Ang sinasabi natin dyan is, dapat taasan natin. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pakawalan yung mga ultra-rich na may minamana kapag sila ay kumikita. Sa ibang bansa, ang value ng ini-impose lang estate tax ay more than 100 million pesos ang equivalent. In fact, in others, it is 500 million pesos. Kasi kung mayaman ka talaga, may in-inherit kayo, magbayad kayo dyan kasi ultra-rich kayo. Pero ang philosophy natin is, huwag tayo mag-impose ng estate tax sa ordinaryo mga pamilya or even sa middle class. Bakit? Kasi pag nailipat yan sa pangalan nila, ibebenta at ibebenta din yan, magbabayad din yan ng capital gains tax. So, ibig sabihin, imbis na nababara siya doon sa estate tax, bayaan mo siyang imana nila ng walang bayad, pero ibebenta din nila yan, makakakolekta din ng gobyerno in the form of capital gains tax na equivalent ang rate sa estate tax. So facing today na wala ka nakokolekta, mas mabuti pa yung
ibigay mo na yan sa mga eredero, sila din mismo, ibebenta nila. Kasi wala naman may gusto dyan eh. Or if at all, gusto ng isang heir mapunta sa kanya, bibili niya iba, magbabayad siya ng capital gains. That way, napapalaya natin yung lupa, nagkakaroon siya ng productive use. Pangalawa ay nagbabayad ng buwis, may nakokolekta tayo. So, sa kahit anong aspeto, sa tingin ko, na napapanahon na talagang itaas natin ang estate tax exemption to at least 100 million pesos ang worth ng estate. Alam mo, tama si Chair. Because if we laymanize it, ang tawag namin doon, buwis ng pagkamatay. So, tutok na lang tayo doon sa buwis ng mga nabubuhay. Because ang daming idle lands, hindi nagagamit at hindi makausad-usad dahil lang sa problema. Now, if President Bongbong Marcos will provide the solution to this, at medyo nasabi niya yung amnesty, pero kung ito ay i-institutionalize, natatanggalin siya, magiging it will be a big removal ng isang barikada na matagal na nagiging deterrent, hindi lamang sa mga may-ari ng lupa, sa kanilang mga heirs, sa mga maliliit na negosyante, at sa pagpasok ng ibang investors. Last na lang po from my end. May Supreme Court ruling po back in 1999 na ordering Marcos heirs po to pay yung principal amount of 23 billion pesos in estate tax. Final and executory po yun. Lumobo yung unpaid estate tax at 203 billion pesos due to penalties and surcharges. Paano po ito? I'm not familiar with the decision, no? Pero I think certainly is, tulad ng sabi natin, is kung ano man ang ipapas natin na batas, ang sisiguraduhin natin dito is this is really meant to be able to benefit the middle class more than anybody else. Kaya nga sinasabi natin is, yung ultra-rich, yung malaking estado, o malaking ini-inherit na mga properties, hindi ho sila makakasama dun sa reform. So, I don't think that will be covered as far as we are concerned. Kasi ang tina-target natin is yung mga middle-class families talaga na nagsasuffer because of estate tax issues. Alright, on that note, maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa media sa pagpapaunlak dito sa panayam na ito. And of course, to our esteemed guest, Ways and Means Chair Kimbo and Deputy Speaker Garin ng House of Representatives, your House of the People. Magandang hapon sa ating lahat.